Hi guys! Kumusta po kayo dyan? It's Daisy P76. Wala po yung alaga natin nasa baba. Pero kanina pa. Baka maya-maya umakyat na yun guys. So yun guys, katapos lang natin mag-exercise ang ating therapy. Yan ang pinaka-therapy ko. Kasi guys, sasapak na naman tayo sa isang treatment, ang radiotherapy. Last week, galing akong this week lang, galing akong Queen Elizabeth, kasi doon yung may radiotherapy, wala dito sa United Christian Hospital, dito sa malapit sa amin. So, na-refer ako sa Queen Elizabeth, medyo malayo guys, 1 oras ang biyahe mula dito. At, yun, na molding na ako, na CT scan na ako, na molding. Tapos, last time ang ginawa sa akin ay planning. Yun nga, CT scan and planning. So, may mark nang nilagay sa akin, may tattoo. Tinatuan na nila ako guys kung saan ipo-focus yung radiotherapy. So, ang sabi doon after 3 to 4 weeks, tatawagan nila ako ng ospital para malaman ko kung kailan mag-start ng radiotherapy. So, ang mangyayari nyo nun guys, Monday to Friday. So, pag nag-start tayo ng radiotherapy, busy tayo Monday to Friday, babiyahe ako araw-araw papuntang hospital para sa aking treatment. So, except yung Saturday, Sunday, and public holiday. At saka pag may black rain na tinatawag at typhoon signal number 8, yun, cancel ang radiotherapy. Ngayon guys, ayun, kailangan kong i-volume yung phone ko just in case na tumawag, marinig ko at masagot ko. Yun guys, awa ng Diyos, maayos naman ang ating katawan ngayon, malakas ang katawan kahit nag-start na ulit tayo ng chemotherapy. Ang second chemo ko naman ngayong August 14. Ayan, hopefully August 14, kasi August 12 blood test ko, 13 ay see doctor. So yan, pag walang naging problema sa blood test ay yun na, chemotherapy na ng 14. So parang ganun pa rin yung cycle kagaya nung nauna kong gamutan ng chemo. May 6 na chemo ako dun sa una. Tapos ito naman continue 14 cycle. So itong treatment ko guys ngayon, targeted therapy siya, pero pinalta ng medicine. So, yung medicine niya is half chemo, half targeted therapy. So, consider na chemotherapy pa rin. At pinaliwanag sa akin ng pharmacist na mangingitim na naman yung mga nails ko, nanamb na naman ang kamay ko at paa. Actually, hindi pa naman nakaka-recover yung kamay ko at paa sa numbness sa unang treatment. So, yun pa rin, araw-araw yun lang mararamdaman mo. So, yung sakit ng joints mo, mga tuhod, yung mga buto-buto dito guys, ang sakit niyan sa umaga. Sa hating gabi, nagigising ako, hindi ko siya maikuom yung aking kamay. So, yun guys. After naman siya na maganang-ganyan ko yun, na nagka-function na siya ulit. Yun guys, tuloy pa rin ang trabaho. Nagagawa ko naman lahat ng kailangan kong gawin dito sa bahay. So, thanks God. Malakas ang katawan ko. At malakas akong kumain. Pero hindi ako tumataba. 53.34 kg pa rin ako. Pero lakas ko guys kumain. Inaano ko nga. Kasi yung mga treatment ko, maano naman ako sa pagkain. Kasi manghihina naman ako sa pagkain, etc. Manghihina naman ang katawan ko. Pero awa ng Diyos guys, malakas ang aking katawan. At sinasamantala ko yun. Kasi parang na rin. Parang na-immune na yung katawan ko sa sakit. Yung nararamdamang sakit. Parang na-immune na yata ako. Alam kong may masakit, ramdam kong may masakit sa katawan ko. Pero hindi ko siya napapansin. Kasi guys, ang tagal ko na kasing ganito na last year pa. So, nag-start nga ako ng treatment December last year, 2024. O ngayon, anong petsa na? August 2025.
simula nun talagang ano. Pero at least, mas maganda yung pakiramdam ko ngayon. Ayun guys, na hindi ako parang hinang-hina, ganun. Malakas pa rin yung katawan ko, although na napapagod ako, malakas pa rin, kaya pa rin. So yun guys, at nag-update lang nga ako. So ngayon, nag-ano na ako, yung aking, sa pangalawang treatment ko na to guys, ay may 14 cycle ako ng chemotherapy at radiotherapy na more than 1 month. Kasi inas ko doon sa Queen Elizabeth kung ilang cycle yung radiotherapy ko. Sabi niya Monday to Friday for 1 month and a half. Yun, 1 month and a half. So, matagal-tagal din. Ito pa iniisip ko nga, syempre, may trabaho tayo dito sa bahay, tas Monday to Friday, pag nag-start na ako ng radiotherapy, araw-araw tayong babiyahe. So, pipilitin ko naman magampanan yung trabaho ko, at saka kailangan kong kausapin ng amo ko, at saka itong si Lola, yung alaga ako, about sa radiotherapy ko. Kasi syempre, kahit mabait sila, hindi natin alam yung, di ba, yung nasa isip nila o ano. Alam ko namang very supportive sila. Kaya lang syempre, mga amo sila, tsaka ibang lahi, hindi natin alam kung ano yung, minsan baka napapagod rin sila sa akin, minsan napapagod rin siguro sila na, ano, na, ayun, may kasama nga sila sa bahay, pero hindi ganun laging wala, ganun, para sa mga treatment ko. Sana naman talagang maintindihan nila ng, nanlubos yun. Okay naman, kaya ang ginagawa ko naman guys, talagang nag-work ako. Work. Hanggat kaya ko. Pinapakita ko naman sa kanila na kaya ko, kahit may sakit ako, kahit nagte-treatment ako, kahit may cancer ako. Pinapakita ko sa kanila na kaya ko magtrabaho. So yun guys. At ginagabayan naman tayo ng Diyos talaga sa bagay na yan. Hindi talaga ako nakakalimot at tumawag sa Kanya, humingi ng tulong, at lahat-lahat na araw-araw yan. Talagang So ayun, ang problema ko naman ngayon guys, ang kati ng skin ko, ang kati-kati, super. Kaya lang, hindi ko siya makamot talaga kasi, sisirain niya talaga ang balat. Parang tingin ko rin to isang side effect sa mga gamot ko. Kasi yung may isa pa akong gamot para sa hormone. Parang yun yata yung para sa irritating ng skin. So yun, wala na akong choice kundi ayan yung mga nakamot ko talagang hindi ko siya guys, ayan. Hindi nyo lang mapansin, pero na siya, nagbatik-batik na siya ng puti. Para siyang pag matapos mo siyang kamot-kamutin, kasi pag nakamot mo siya ng pagdadali ng kuko, nagdudugo siya. So, ito lang talaga yung palad ko lang ang pinangkakamot ko. Kaya lang guys, talagang ganun din. Mamumula siya tapos, after nun, parang pag nag-heal siya, na siya, puti-puti. Alam mo, parang ang pangit. Pero, gagawan ko to ng paraan guys. Matapos lang yung gamutan ko. 1 year. 1 year na naman yung gamutan ko. Tapos, next year pa matatapos. 1 year pa. At 14 cycle kasi yung chemotherapy ko. So, may chance pa na malagas na naman ang hair ko. Pero pinagpipray ko nga. At pinapalakas ko din talaga guys ang katawan ko. Gumagawa din ako ng paraan na para maging malakas ang katawan ko, malakas ang immune system ko. Awa ng Diyos, hindi pa siya nalalagas. Tumutubo na nga Sabi malalagas daw uli. Pero okay lang. Basta gumaling lang tayo guys. Ayun. Kaya sa mga naman dyan, huwag kayong matatakot na ganyan sa mga kagaya ko, may OFW dito sa Hong Kong, huwag kayong matatakot na magpagamot, magpa-treatment. Although na nakakatakot nga talaga. Pwede mo kasing ikamatay yung mga treatment. Pero okay lang, kaya naman. Basta positive lang at pray lang. Malakas ang katawan ko. Salamat sa Diyos.
At salamat din sa mga kaibigan ko nang pipray para sa akin, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko at family, relatives na talagang pinagpipray nila ako. Salamat sa inyong suporta. At salamat din sa mga amo kong mabait, syempre. Ang ginagawa ko ngayon, palakasin ng katawan ko para sa mga chemotherapy ko. Kumain ng marami, kahit na hindi ako tumataba. Basta malakas akong kumain, okay ako. Sabi ko nga, basta nakakalakad ako, nakakahinga, diba? Nakakakain, okay ako. Lang guys, pakita ko sa inyo ang aming hapunan. Ayan, i-prepare ko na kanina itong gulay namin. Ibo-boil ko lang yan. At mag-i-steam tayo ng fish. Kami lang naman ni Lola. Ayan, tig-isa't kalahati kami dyan. I-steam lang natin yan. Tapos may natira kami kanyang tanghali. Ayan, taro na may spare ribs. Napakasarap. Dalhin ko muna kayo dito sa labas. Silip tayo. Nasaan kaya si Lola? Pakikinggan ko si Lola kung nasa baba pa. Oh, ayun, naririnig ko pa yung kaibigan niya. Nag-uusap pa sila guys. At least tayo naka video. Nakagawa tayo ng content. Ayan guys ang aming ano dito, view, village life. Yan, puro bundok, pero napakalalaki ng mga bahay dito guys. Pakita ko sa inyo guys ang aming bagong sili. Ayan, meron na naman kaming sili sa paso. Yung tanlad namin, ayan, pinutol na naman ni Lola ang dahon. Ayan, sili. Tapos yan yung gulay na pang soup. Ayan, at meron kami nito. Ayan, hindi ko alam ang tawag dyan. Next time, kinuha namin yan sa baba. Manghingi ako ng ano, ng rosemary. Nakita ko may rosemary sila. Ayun guys, oh. Mary, yan, yung nasa paso na puti na yan. Rosemary yan. Hihingi ako ng pantanim na isa. Mamaya bababa ako guys para humingi. Yan, ang taas ng lugar namin guys. Itong bahay namin, mataasan tayo. Andun, mabababa. Pag umulan ng malakas, pag may bagyo at talagang maghapon ang ano, bumabaha daw dyan sa bandang ibaba dyan. Pinapasok ang bahay ng baha. So, maswerte kami dito kasi nasa medyo bundok kami guys. So, ayan, oh. Tingnan mo guys, oh. Hindi halata lang, oh. Pero sa personal, halata talaga yung balat ko. Ang kati niyan guys. Pati kati, parang na-immune na rin ako sa kati. Alam ko makati siya, pero parang, ayun, lumilipas ako maghapon sa akin na makati ang aking balat. Kati-kati, sakit-sakit. Pero awan ng Diyos naman. Hindi naman masakit ang katawan ko. Mga tuhod lang, mga joints. Okay lang naman, kaya. Kayang-kaya. Pagising ko sa hapon ng alas 4, magpiprepare ng panluto mamaya. Pagkatapos nun, wala na. Ayan, kasi napinaw ko na rin yung mga sinampay pagkagising ko. So, intayin ko na lang yung alaga kong umakyat para i-massage ko naman ang kanyang mga kamay. Ang aking mga kamay, guys, ay hirap na hirap. Pero kaya palaban pa. Kahit yan ay masasakit, nakakapaghilot pa rin ako sa alaga ako. Basta nagagampanan ko pa rin yung trabaho ko guys. Thanks God talaga. Ayan. Sa gabi naman, hinilot ko naman yung sarili ko. Kailangan ko... Ay! Ako ni Lola guys bigla. Nung nagbe-video ako. Yung pala yun. Kailangan kong palitan ang aming wall clock dito sa itaas. Kuhanin ko lang guys. Ayan guys, okay na siya. 5:30 in the afternoon. Balik na natin guys. Ayan, okay na siya guys. Thank you for watching. Bye. Hi, Saikon.